Greetings, dear learners. Welcome to a blessed day of learning and enjoyment on the Teacher Lumaban YouTube channel. Get ready to embark on a fascinating journey as we delve into the world of agriculture and fishery arts through our letter review, Set 5B. Throughout this video, we will explore the 10 essential items in the field, equipping you with valuable knowledge and insights. Whether you're a student, a professional, or just passionate about the subject, this learning experience will surely enrich your understanding. We highly value your safety and well-being, so remember to stay safe while you immerse yourself in this educational adventure. May God's blessings be with you always as you engage in this enriching educational experience. Let's get started. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. What type of irrigation system is done if water is applied to plants in the form of spray or simulated rain? Letter A, subsurface. Letter B, surface. Letter C, sprinkler. Letter D, drip. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C, sprinkler. Ang tamang sagot ay C, sprinkler. Explanation. Paliwanag. A subsurface irrigation. This type of irrigation involves delivering water directly to the root zone of plants, usually underground, through buried pipes or tubes. The water is applied at or near the root level, allowing for efficient water usage and reduced evaporation. However, in this method, water is not applied in the form of spray or simulated rain. Subsurface irrigation, ang ganitong uri ng irigasyon ay nagsasangkot ng paghatid ng tubig ng direkta sa root zone ng mga halaman, kadalasan sa ilalim ng lupa, sa pamamagitan ng mga nakabaon na tubo o tubo. Ang tubig ay inilalapat sa o malapit sa antas ng ugat na nagbibigay daan para sa mahusay na paggamit ng tubig at nabawasan ang pagsingaw. Gayunpaman, sa pamamaraang ito, ang tubig ay hindi inilalapat sa anyo ng spray o kunwa ng ulan. B. Surface irrigation. This type of irrigation involves applying water directly to the soil surface and letting it flow across the field to the root zone of plants. This method is commonly used in agriculture and can be effective for certain crops and soil types. However, it doesn't involve spraying water or simulating rain. Surface irrigation. Ang ganitong uri ng irigasyon ay nagsasangkot ng paglalagay ng tubig ng direkta sa ibabaw ng lupa at hayaan itong dumaloy sa bukirin patungo sa root zone ng mga halaman. Ang pamamaraang ito ay karaniwang ginagamit sa agrikultura at maaaring maging epektibo para sa ilang mga pananim at uri ng lupa. Gayunpaman, hindi ito nagsasangkot ng pag-spray ng tubig o pagtulad sa ulan. C. Sprinkler irrigation. This type of irrigation involves applying water to plants in the form of a spray, similar to rain. The water is distributed through a system of pipes and sprinklers, and it falls onto the plants and soil like raindrops. Sprinkler systems are commonly used in gardens, lawns, and agriculture. This method ensures uniform water distribution and can cover a large area efficiently. Sprinkler irrigation. Ang ganitong uri ng irigasyon ay nagsasangkot ng paglalagay ng tubig sa mga halaman sa anyo ng isang spray, katulad ng ulan. Ang tubig ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng isang sistema ng mga tubo at sprinkler, at bumabagsak ito sa mga halaman at lupa tulad ng mga patak ng ulan. Ang mga sprinkler system ay karaniwang ginagamit sa mga hardin, lawn, at agrikultura. Tinitiyak ng pamamaraang ito ang pare-parehong pamamahagi ng tubig at maaaring masakop ang isang malaking lugar ng mahusay. D. Drip irrigation. This type of irrigation involves delivering water directly to the root zone of plants in a slow and precise manner. The water is dripped or slowly released through a network of pipes, tubes, or emitters placed near the plants. Drip irrigation is highly efficient as it minimizes water wastage due to evaporation or runoff. However, it doesn't involve applying water in the form of spray or simulated rain. Drip irrigation. Ang ganitong uri ng irigasyon ay nagsasangkot ng paghatid ng tubig ng direkta sa root zone ng mga halaman sa mabagal at tumpak na paraan. Ang tubig ay tumutulo o dahan-daang inilalabas sa pamamagitan ng isang network ng mga tubo, o emitter na inilagay malapit sa mga halaman.
Ang drip irrigation ay lubos na mahusay dahil pinapaliit nito ang pag-aaksaya ng tubig dahil sa evaporation o runoff. Gayunpaman, hindi ito nagsasangkot ng paglalagay ng tubig sa anyo ng spray o kunwa ng ulan. So, the correct option is C-sprinkler, as it involves applying water to plants in the form of spray or simulated rain through a system of pipes and sprinklers. Kaya, ang tamang opsyon ay C-sprinkler dahil kinabibilangan ito ng paglalagay ng tubig sa mga halaman sa anyo ng spray o kunwa ng ulan sa pamamagitan ng sistema ng mga tubo at sprinkler. Which method of plant propagation uses a branch or a shoot alternately covered with soil media? Letter A. Mound layering. Letter B. Compound layering. Letter C. Simple layering. Letter D. Air layering. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The method of plant propagation that uses a branch or a shoot alternately covered with soil media is known as simple layering. Ang paraan ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng sanga o shoot na salit-salit na tinatakpan ng media ng lupa ay kilala bilang simple layering. Explanation. Paliwanag. A mound layering. In this method, the entire plant is partially buried in a mound of soil, encouraging roots to develop along the buried stem. It is not the method mentioned in the question. Mound layering, sa pamamaraang ito, ang buong halaman ay bahagyang ibinaon sa isang punso ng lupa na naghihikayat sa mga ugat na bumuo sa kahabaan ng nakabaon na tangkay. Hindi ito ang paraan na binanggit sa tanong. B. Compound layering. This method involves multiple layers on the same stem but it doesn't involve alternately covering the branch with soil media, so it is not the correct answer. Compound layering, ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng maraming layer sa parehong tangkay, ngunit hindi ito nagsasangkot ng salit-salit na pagtakip sa sangay ng media ng lupa, kaya hindi ito ang tamang sagot. C. Simple layering. This method involves bending a low-growing branch or shoot of a parent plant to the ground and partially burying it under soil, while leaving the tip of the branch exposed. As the branch remains in contact with the soil, it develops roots at the buried section. Once sufficient roots have formed, the branch can be separated from the parent plant and become an independent new plant. Simpleng layering, ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng pagbaluktot ng isang maliit na tumutubong sanga o shoot ng isang magulang na halaman sa lupa at bahagyang ibinaon ito sa ilalim ng lupa habang iniiwan ang dulo ng sanga na nakalabas. Habang ang sanga ay nananatiling nakikipag-ugnayan sa lupa, ito ay nagkakaroon ng mga ugat sa nakabaon na seksyon. Kapag nabuo na ang sapat na mga ugat, ang sanga ay maaaring ihiwalay sa magulang na halaman at maging isang malayang bagong halaman. D. Air layering. This method is different from the one described in the question. Air layering involves creating a root-inducing environment for a portion of a stem without detaching it from the parent plant. It requires making a cut on the stem and enclosing it with a moist medium, like sphagnum moss, which stimulates root development. Air layering, ang pamamaraang ito ay iba sa inilarawan sa tanong. Ang air layering ay kinabibilangan ng paglikha ng root-inducing environment para sa isang bahagi ng isang stem nang hindi ito inaalis mula sa parent plant. Ito ay nangangailangan ng paggawa ng isang hiwa sa tangkay at pinalibutan ito ng isang basa-basa na daluyan tulad ng sphagnum moss na nagpapasigla sa pag-unlad ng ugat. So, the correct answer is C. Simple layering. Kaya, ang tamang sagot ay C. Simpleng layering. The Malthusian crisis sees the planet Earth unable to produce enough blank for an expanding population. Letter A. Services. Letter B. Grain and meat. Letter C. Industries. Letter D. Technology systems. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Grain and meat. Ang tamang sagot ay B. Butil at karne. The Malthusian crisis is a concept proposed by Thomas Malthus, an 18th-century economist and demographer. According to Malthus, population growth tends to outpace the growth of resources needed to sustain that population, leading to a crisis. In this context, the question is referring to the planet Earth being unable to produce enough grain and meat to support an expanding population.
This implies that the demand for food, in the form of grain and meat, is exceeding the available supply, resulting in potential food shortages and a strain on resources to meet the needs of the growing population. Ang krisis sa Malthusian ay isang konsepto na iminungkahi ni Thomas Malthus, isang ekonomista at demograpo noong ika-18 siglo. Ayon kay Malthus, ang paglaki ng populasyon ay may posibilidad na lumampas sa paglaki ng mga mapagkukunang kailangan upang mapanatili ang populasyon na iyon, na humahantong sa isang krisis. Sa kontekstong ito, ang tanong ay tumutukoy sa planetang Earth na hindi makagawa ng sapat na butil at karne upang suportahan ang isang lumalawak na populasyon. Ipinahihiwatig nito na ang pangangailangan para sa pagkain, sa anyo ng butil at karne, ay lumalampas sa magagamit na supply, na nagreresulta sa mga potensyal na kakulangan sa pagkain at pagkapagod sa mga mapagkukunan upang matugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking populasyon. Sweet sorghum harvest can be rational, which means that after harvesting the stalks, dank will emerge for subsequent harvesting. Letter A, seedlings. Letter B, new growth. Letter C, leaves. Letter D, fruits. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The question is asking about what will emerge for subsequent harvesting after the stalks of sweet sorghum have been harvested. Ang tanong ay nagtatanong tungkol sa kung ano ang lalabas para sa kasunod na pag-aani pagkatapos mani ang mga tangkay ng matamis na sorghum. Let's go through the choices. Tingnan natin ang mga pagpipilian. A, seedlings. Seedlings are young plants that grow from seeds. However, after the sweet sorghum stalks are harvested, it is unlikely that seedlings will emerge for subsequent harvesting. The harvest of the stalks is done to collect the mature crop, not to plant new seeds. Punla. Ang mga punla ay mga batang halaman na tumutubo mula sa mga buto. Gayunpaman, pagkatapos anihin ng matamis na tangkay ng sorghum, malabong lilito ang mga punla para sa kasunod na pag-aani. Ang pag-aani ng mga tangkay ay ginagawa para kolektahin ang mature crop, hindi para magtanim ng mga bagong buto. B, new growth. This choice refers to new shoots and foliage that emerge after the stalks are harvested. It is the correct answer. After the sweet sorghum stalks are harvested, new growth will emerge, and these new shoots will eventually mature and can be harvested in the future. Bagong paglago. Ang pagpipiliang ito ay tumutukoy sa mga bagong shoots at dahon na lumilitaw pagkatapos anihin ng mga tangkay. Ito ang tamang sagot. Matapos anihin ang matamis na tangkay ng sorghum, lilito ang bagong paglaki, at ang mga bagong usbong na ito ay tuluyang mahinog at maaaring anihin sa hinaharap. C, leaves. Sweet sorghum leaves may regrow after the stalks are harvested, but they are not typically the main focus of subsequent harvesting. The main focus is usually on new growth, which includes stalks for harvesting. Dahon. Maaaring tumubo muli ang matamis na dahon ng sorghum pagkatapos anihin ng mga tangkay, ngunit karaniwang hindi sila ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng kasunod na pag-aani. Ang pangunahing focus ay karaniwang sa bagong paglaki, na kinabibilangan ng mga tangkay para sa pag-aani. D, fruits. Sweet sorghum does produce grains as fruits, but the harvesting of the stalks is primarily done for the sugar-rich juice contained within the stalks, not for the grains. The grains are usually harvested later in the season, but they are not what emerges immediately after the stalks are harvested. Mga prutas. Ang matamis na sorghum ay gumagawa ng mga butil bilang mga prutas, ngunit ang pag-aani ng mga tangkay ay pangunahing ginagawa para sa katas na mayaman sa asukal na nasa loob ng mga tangkay, hindi para sa mga butil. Karaniwang inaani ang mga butil sa huling bahagi ng panahon, ngunit hindi ito ang agad na lalabas pagkatapos anihin ng mga tangkay. In conclusion, the correct answer is B, new growth. After harvesting the stalks of sweet sorghum, new growth in the form of shoots and foliage will emerge for subsequent harvesting. Sa conclusion, ang tamang sagot ay B, bagong paglago. Pagkatapos ng pag-aani ng mga tangkay ng matamis na sorghum, lilito ang bagong paglaki sa anyo ng mga shoots at mga dahon para sa kasunod na pag-aani. In which compartment of a fish pond are spawners confined and used purposely for the production of fries? Letter A, head pond. Letter B, rearing pond. Letter C, nursery pond. Letter D, breeding pond. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1.
This question is related to fish farming and the process of raising fish in a fish pond. Let's go through the choices and their explanations. Ang tanong na ito ay may kaugnayan sa pagsasaka ng isda at ang proseso ng pag-aalaga ng isda sa isang palaisdaan. Tingnan natin ang mga pagpipilian at ang kanilang mga paliwanag. A. Head pond. The head pond is the first compartment in a fish pond system and is usually connected to the water source. It serves as the entry point for water into the fish pond and helps in maintaining water flow and quality throughout the pond. Ang head pond ay ang unang compartment sa isang fish pond system at kadalasang konektado sa pinagmumulan ng tubig. Ito ay nagsisilbing entry point ng tubig sa fish pond at tumutulong sa pagpapanatili ng daloy at kalidad ng tubig sa buong lawa. B. Rearing pond. A rearing pond is a compartment in the fish pond where juvenile fish are raised and grown to a larger size before they are ready to be harvested or transferred to another pond for further development. Rearing ponds provide the necessary space and resources for the fish to grow and develop properly. Ang rearing pond ay isang compartment sa fish pond kung saan ang mga batang isda ay pinalaki sa mas malaking sukat bago sila handa na anihin o ilipat sa ibang pond para sa karagdagang pag-unlad. Ang pag-aalaga ng mga lawa ay nagbibigay ng kinakailangang espasyo at mapagkukunan para sa mga isda na lumago at umunlad ng maayos. C. Nursery pond. A nursery pond is a compartment in the fish pond system specifically designed for the purpose of nurturing and raising very young fish, such as fries or fingerlings, until they reach a size suitable for transfer to a rearing pond. Nursery ponds provide a controlled environment that supports the growth and survival of these young fish. Ang nursery pond ay isang compartment sa fish pond system na partikular na idinisenyo para sa layunin ng pag-aalaga at pagpapalaki ng napakabatang isda, tulad ng fries o fingerlings, hanggang sa umabot sila sa sukat na angkop para ilipat sa isang rearing pond. Ang mga nursery pond ay nagbibigay ng kontroladong kapaligiran na sumusuporta sa paglaki at kaligtasan ng mga batang isda na ito. D. Breeding pond. A breeding pond is a compartment in the fish pond where adult fish, known as spawners, are kept and used for the purpose of reproduction. This is where the fish are encouraged to spawn and lay eggs, which eventually hatch into fry. The breeding pond is essential for controlled and organized breeding to produce the next generation of fish for the fish farm. Ang breeding pond ay isang compartment sa fish pond kung saan ang mga isda na nasa hustong gulang, na kilala bilang mga spawners, ay iniingatan at ginagamit para sa layunin ng pagpaparami. Dito hinihikayat ang mga isda na mangitlog at mangitlog, na kalaunan ay mapisa at maging prito. Ang breeding pond ay mahalaga para sa kontrolado at organisadong pag-aanak upang makagawa ng susunod na henerasyon ng isda para sa fish farm. Explanation and correct answer. Paliwanag at tamang sagot. The correct answer is D. Breeding pond. This is the compartment of the fish pond where spawners, which are adult fish, are confined and used purposely for the production of fries. In this pond, the spawners are encouraged to spawn, and the eggs are allowed to hatch into fries, which are the very young fish. Once the fries have developed and grown to a certain size, they are usually moved to a nursery pond for further care and growth before being transferred to a rearing pond for more significant development. Ang tamang sagot ay D. Breeding pond. Ito ang compartment ng fish pond kung saan ang mga spawners, na mga pang-adultong isda, ay nakakulong at sadyang ginagamit para sa paggawa ng fries. Sa pond na ito, ang mga spawners ay hinihikayat na mangitlog, at ang mga itlog ay pinapayagang mapisa sa fries, na kung saan ay ang napakabata isda. Kapag ang mga fries ay umunlad at lumaki sa isang tiyak na laki, sila ay karaniwang inililipat sa isang nursery pond para sa karagdagang pangangalaga at paglaki bago ilipat sa isang rearing pond para sa mas makabuluhang pag-unlad. To summarize, the breeding pond is where adult fish are kept for controlled breeding to produce new generations of fish, fries, and this process is an important part of fish farming and aquaculture. Upang buod, ang breeding pond ay kung saan ang mga isda na nasa hustong gulang ay pinananatili para sa kontroladong pagpaparami upang makagawa ng mga bagong henerasyon ng isda, fries, at ang prosesong ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsasaka ng isda at aquaculture. What branch of horticulture involves the production of fruits and nut crops? Letter A. Floriculture. Letter B. Agriculture. Letter C. Pomology. Letter D. Olericulture. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1.
To understand the answers and choices given, let's break them down one by one. Upang maunawaan ang mga sagot at pagpipili ang ibinigay, isa-isa nating hatiin ang mga ito. A floriculture. Floriculture is the branch of horticulture that deals with the cultivation and management of ornamental plants, particularly flowers. It involves the production and marketing of cut flowers, potted plants, and other decorative plants. Floriculture. Ang floriculture ay sangay ng hortikultura na tumatalakay sa paglilinang at pamamahala ng mga halamang ornamental, partikular na ang mga bulaklak. Kabilang dito ang paggawa at pagmemerkado ng mga ginupit na bulaklak, nakapasaw na halaman, at iba pang pandekorasyon na halaman. B. Agriculture. While agriculture is related to horticulture, it is a broader term that encompasses the cultivation of crops and the rearing of animals for various purposes, including food, fiber, and other products. It includes horticultural practices, but it is not specific to the production of fruits and nut crops alone. Agrikultura. Bagamat ang agrikultura ay nauugnay sa hortikultura, ito ay isang mas malawak na termino na sumasaklaw sa pagtatanim ng mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop para sa iba't ibang layunin, kabilang ang pagkain, hibla, at iba pang mga produkto. Kabilang dito ang mga kasanayan sa paghahalaman, ngunit hindi ito partikular sa paggawa ng mga prutas at nut crops lamang. C. Pomology. Pomology is the branch of horticulture that specifically focuses on the study and cultivation of fruit crops. It involves the scientific research and practical application of methods to grow, harvest, store, and process fruit crops, including tree fruits like apples, pears, peaches, and citrus fruits, as well as nut crops like almonds, walnuts, etc. Pomology. Ang pomology ay sangay ng hortikultura na partikular na nakatuon sa pag-aaral at paglilinang ng mga pananim na prutas. Kabilang dito ang siyentipikong pagsasaliksik at praktikal na aplikasyon ng mga pamamaraan upang magtanim, mag-ani, mag-imbak, at magproseso ng mga pananim na prutas, kabilang ang mga prutas na puno tulad ng mga mansanas, peras, peach, at mga prutas na citrus. Pati na rin ang mga pananim ng nut tulad ng mga almond, walnut, at iba pa. D. Olericulture. Olericulture is another branch of horticulture, but it deals with the production of vegetables. It involves the cultivation of various vegetables for consumption and also includes the study of their storage, processing, and culinary uses. Olericulture. Ang olericulture ay isa pang sangay ng horticulture, ngunit ito ay tumatalakay sa produksyon ng mga gulay. Kabilang dito ang pagtatanim ng iba't ibang gulay para sa pagkonsumo at kasama rin ang pag-aaral ng kanilang pag-iimbak, pagproseso, at gamit sa pagluluto. Given the question, the correct answer is. Dahil sa tanong, ang tamang sagot ay C. Pomology. Pomolohiya. Pomology specifically involves the production of fruits and nut crops, making it the most suitable choice among the options provided. Partikular na kinasasangkutan ng pomology ang paggawa ng mga prutas at nut crops, na ginagawa itong pinakaangkop na pagpipilian sa mga opsyon na ibinigay. Subdivisions of each kind of legume characterized by growth, flower, fruits, and seeds are known as Letter A. Strains. Letter B. Varieties. Letter C. Cultivars. Letter D. Isolates. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. This question is related to legumes and their subdivisions based on certain characteristics. Let's go through each of the choices and their meanings. Ang tanong na ito ay nauugnay sa mga munggo at ang kanilang mga subdivision batay sa ilang mga katangian. Tingnan natin ang bawat isa sa mga pagpipilian at ang kanilang mga kahulugan. A. Strains. Strains are different versions of a species that have distinct characteristics but are still similar enough to be classified as the same species. In biology, strains are often used to refer to different genetic variants of microorganisms or viruses. Ang mga strain ay iba't ibang bersyon ng isang species na may mga natatanging katangian ngunit sapat pa rin ang pagkakatulad upang maiuri bilang parehong species. Sa biology, ang mga strain ay kadalasang ginagamit upang sumangguni sa iba't ibang genetic na variant ng mga microorganism o virus. B. Varieties. Varieties, in the context of plants, refer to different versions of a species that have specific characteristics distinguishing them from other members of the same species. Varieties can arise naturally or be developed through selective breeding. They often have unique traits like color, size, taste, or growth habits.
Ang mga varieties sa konteksto ng mga halaman ay tumutukoy sa iba't ibang bersyon ng isang species na may mga partikular na katangian na nagpapakilala sa kanila mula sa iba pang mga miyembro ng parehong species. Ang mga varieties ay maaaring natural na lumitaw o mabuo sa pamamagitan ng selective breeding. Madalas silang may mga natatanging katangian tulad ng kulay, sukat, panlasa, o mga gawi sa paglaki. See cultivars. Cultivar is a contraction of the term cultivated variety. Cultivars are specific variants of plants that are produced through deliberate human cultivation and breeding. They are distinct from wild forms of the species and often have desirable traits, such as disease resistance, improved yield, or better taste. Cultivars are propagated and maintained through various methods, such as cuttings or grafts. Ang cultivar ay isang contraction ng terminong cultivated variety. Ang mga cultivar ay mga partikular na variant ng mga halaman na ginawa sa pamamagitan ng sinasadyang paglilinang at pag-aanak ng tao. Ang mga ito ay naiiba sa mga ligaw na anyo ng species at kadalasang may mga kanais-nais na katangian, tulad ng panlaban sa sakit, pinahusay na ani, o mas masarap na lasa. Ang mga cultivar ay pinalaganap at pinapanatili sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, tulad ng mga pinagputulan o grafts. D-isolates. In biology, isolates refer to specific strains or populations of microorganisms, bacteria, or viruses that have been isolated from a particular source or environment. These isolates are often studied separately to understand their unique characteristics and behavior. Sa biology, ang mga isolates ay tumutukoy sa mga partikular na strain o populasyon ng mga microorganism, bacteria, o virus na nahiwalay sa isang partikular na pinagmulan o kapaligiran. Ang mga hiwalay na ito ay madalas na pinag-aaralan ng hiwalay upang maunawaan ang kanilang mga natatanging katangian at pag-uugali. The correct answer is C. Cultivars. Ang tamang sagot ay C. Mga cultivar. In the context of the question, the subdivisions of each kind of legume, characterized by their growth, flower, fruits, and seeds, are known as cultivars. Cultivars represent the intentionally bred and cultivated variations of legume species that possess specific traits and characteristics of interest to growers and farmers. Sa konteksto ng tanong, ang mga subdivision ng bawat uri ng munggo na nailalarawan sa kanilang paglaki, bulaklak, prutas, at buto, ay kilala bilang mga cultivar. Ang mga cultivar ay kumakatawan sa sinadyang pinalaki at nilinang ng mga variation ng legume species na nagtataglay ng mga partikular na katangian at katangian na interesado sa mga grower at magsasaka. What beneficial bacteria grow on the roots of legumes? Letter A. Bacillus thuringiensis. Letter B. Curvularia. Letter C. Bacillus pseudomonas. Letter D. Rhizobia. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Rhizobia. Ang tamang sagot ay D. Rhizobia. Explanation. Paliwanag. Beneficial bacteria that grow on the roots of legumes are known as rhizobia. These bacteria form a symbiotic relationship with leguminous plants, such as peas, beans, and clover. This relationship benefits both the bacteria and the plants. Ang mga kapaki-pakinabang na bakterya na tumutubo sa mga ugat ng munggo ay kilala bilang rhizobia. Ang mga bakteryang ito ay bumubuo ng isang symbiotic na relasyon sa mga halamang legumin, tulad ng mga gisantes, beans, at clover. Ang relasyon na ito ay nakikinabang kapwa sa bakterya at mga halaman. When the legume plant grows, it secretes specific compounds known as flavonoids from its roots. These flavonoids attract the rhizobia to the root surface. In response, the rhizobia produce signaling molecules called nod factors that stimulate the formation of root nodules on the legume plant's roots. Inside these nodules, the rhizobia convert atmospheric nitrogen, N2, into a form that the plant can use, called ammonia or ammonium, NH3, NH4 dagdag, through a process known as nitrogen fixation. In return, the plant provides the rhizobia with a source of carbohydrates and other nutrients. Kapag lumaki ang halamang munggo, naglalabas ito ng mga partikular na compound na kilala bilang flavonoids mula sa mga ugat nito. Ang mga flavonoid na ito ay umaakit sa rhizobia sa ibabaw ng ugat. Bilang tugon, ang rhizobia ay gumagawa ng mga molekula ng pagbibigay ng senadorias na tinatawag na nod factor na nagpapasigla sa pagbuo ng mga nodule ng ugat sa mga ugat ng halaman ng legume.
Sa loob ng mga nodule na ito, ang rhizobia ay nagko-convert ng atmospheric nitrogen, N2, sa isang anyo na magagamit ng halaman, na tinatawag na ammonia o ammonium, NH3, NH4 dagdag, sa pamamagitan ng prosesong kilala bilang nitrogen fixation. Bilang kapalit, binibigyan ng halaman ang rhizobia ng pinagmumulan ng carbohydrates at iba pang nutrients. This process of nitrogen fixation is essential for the growth and health of leguminous plants because they are capable of utilizing this newly fixed nitrogen to synthesize proteins and other essential molecules. In turn, this enriches the soil with nitrogen, benefiting not only the legume plant but also other neighboring plants that can access this nitrogen in the soil. Ang prosesong ito ng nitrogen fixation ay mahalaga para sa paglago at kalusugan ng leguminous na mga halaman dahil kaya nilang gamitin ang bagong fixed nitrogen na ito upang mag-synthesize ng mga protina at iba pang mahahalagang molekula. Sa turn, ito ay nagpapayaman sa lupa ng nitrogen na nakikinabang hindi lamang sa halaman ng munggo kundi pati na rin sa iba pang mga kalapit na halaman na maaaring ma-access ang nitrogen na ito sa lupa. Now, let's briefly explain the other choices. Ngayon, maikling ipaliwanag natin ang iba pang mga pagpipilian. A. Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis, BT, is a bacterium that produces proteins toxic to certain insects and is commonly used in biopesticides. Bacillus thuringiensis, ang Bacillus thuringiensis, BT, ay isang bacterium na gumagawa ng mga protina na nakakalason sa ilang mga insekto at karaniwang ginagamit sa mga biopesticides. B. Curvularia. Curvularia is a genus of filamentous fungi that are saprophytic and found in soil, plant material, and water. They are not known to form a beneficial relationship with legumes. Curvularia. Ang Curvularia ay isang genus ng filamentous fungi na saprophytic at matatagpuan sa lupa, material ng halaman, at tubig. Hindi sila kilala na bumubuo ng isang kapaki-pakinabang na relasyon sa mga munggo. C. Bacillus pseudomallei. This is a pathogenic bacterium responsible for causing melioidosis, a disease that primarily affects humans and animals in certain tropical regions. Bacillus pseudomallei, ito ay isang pathogenic bacterium na responsable para sa sanhi ng melioidosis, isang sakit na pangunahing nakakaapekto sa mga tao at hayop sa ilang tropikal na rehiyon. In conclusion, the correct choice is D. Rhizobia because it describes the beneficial bacteria that form a symbiotic relationship with leguminous plants, helping them fix nitrogen from the atmosphere and enriching the soil. Sa conclusion, ang tamang pagpipilian ay D. Rhizobia dahil inilalarawan nito ang mga kapaki-pakinabang na bakterya na bumubuo ng isang symbiotic na relasyon sa mga leguminous na halaman, na tumutulong sa kanila na ayusin ang nitrogen mula sa kapaligiran at nagpapayaman sa lupa. All except one are some guidelines for equipment safety. Which one is it? Letter A. Adjust equipment speed to fit operating conditions. Letter B. Never allow the engine to cool before refueling. Letter C. Keep children and other people away from the work area. Letter D. Take breaks from work as necessary. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. Let's break down the question and the choices given. Hatiin natin ang tanong at ang mga pagpipiliang ibinigay. Question, all except one are some guidelines for equipment safety. Which one is it? Tanong, lahat maliban sa isa ay ilang mga patnubay para sa kaligtasan ng kagamitan. Alin ito? This question is asking you to identify the option that does not belong to the category of guidelines for equipment safety. Among the 4 options provided, 3 of them are valid safety guidelines for using equipment while one of them is not related to equipment safety. Ang tanong na ito ay humihiling sa iyo na tukuyin ang opsyon na hindi kabilang sa kategorya ng mga alituntunin para sa kaligtasan ng kagamitan. Kabilang sa 4 na opsyon na ibinigay, 3 sa mga ito ay wastong mga alituntunin sa kaligtasan para sa paggamit ng kagamitan, habang ang isa sa mga ito ay hindi nauugnay sa kaligtasan ng kagamitan. Let's analyze each option. Suriin natin ang bawat opsyon. A. Adjust equipment speed to fit operating conditions. Ayusin ang bilis ng kagamitan upang umangkop sa mga kondisyon ng pagpapatakbo. This is a valid guideline for equipment safety. It suggests that the equipment speed should be adjusted based on the specific operating conditions to ensure safe and efficient operation. Ito ay isang wastong patnubay para sa kaligtasan ng kagamitan.
Iminumungkahi nito na ang bilis ng kagamitan ay dapat ayusin batay sa mga partikular na kondisyon ng pagpapatakbo upang matiyak ang ligtas at mahusay na operasyon. Be never allow the engine to cool before refueling. Huwag hayaang lumamig ang makina bago mag-refuel. This is not a valid guideline for equipment safety. In fact, it is unsafe to refuel a hot engine as it can increase the risk of fire or fuel-related accidents. Allowing the engine to cool before refueling is the recommended practice for safety. Ito ay hindi wastong patnubay para sa kaligtasan ng kagamitan. Sa katunayan, hindi ligtas na mag-refuel ng mainit na makina dahil maaari itong madagdagan ng panganib ng sunog o mga aksidenteng nauugnay sa gasolina. Ang pagpapahintulot sa makina na lumamig bago mag-refuel ay ang inirerekomendang kasanayan para sa kaligtasan. Keep children and other people away from the work area. Ilayo ang mga bata at ibang tao sa lugar ng trabaho. This is another valid guideline for equipment safety. It emphasizes the importance of maintaining a safe distance between the equipment and bystanders to prevent accidents and injuries. Ito ay isa pang wastong patnubay para sa kaligtasan ng kagamitan. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang ligtas na distansya sa pagitan ng mga kagamitan at mga bystanders upang maiwasan ang mga aksidente at pinsala. Take breaks from work as necessary. Magpahinga sa trabaho kung kinakailangan. This is also not a guideline specifically related to equipment safety. While taking breaks is important for overall safety and preventing fatigue-related accidents, it is not directly related to the safe operation of equipment. Hindi rin ito isang patnubay na partikular na nauugnay sa kaligtasan ng kagamitan. Bagamat mahalaga ang pagkuha ng mga pahinga para sa pangkalahatang kaligtasan at pagpigil sa mga aksidenteng nauugnay sa pagkapagod, hindi ito direktang nauugnay sa ligtas na operasyon ng kagamitan. Answer, B. Never allow the engine to cool before refueling. Sagot, B. Huwag hayaang lumamig ang makina bago mag-refuel. The correct answer is option B, as it does not belong to the category of guidelines for equipment safety. The other options, A, C, and D, are all valid guidelines related to equipment safety. Ang tamang sagot ay option B, dahil hindi ito kabilang sa kategorya ng mga alituntunin para sa kaligtasan ng kagamitan. Ang iba pang mga opsyon, A, C, at D, ay pawang mga wastong alituntunin na may kaugnayan sa kaligtasan ng kagamitan. What unit is appropriate for housing a nursing so and its young for 30 days? Letter A. Gestation. Letter B. Farrowing. Letter C. Nursery. Letter D. Growing. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The question is asking about the appropriate unit for housing a nursing sow, a female pig, and its young piglets, for 30 days. Let's go through each choice and explain what each term represents. Ang tanong ay nagtatanong tungkol sa naangkop na unit para sa pabahay ng nursing sow, isang babaeng baboy, at ang mga anak nito, piglets, sa loob ng 30 araw. Suriin natin ang bawat pagpipilian at ipaliwanag kung ano ang kinakatawan ng bawat termino. A. Gestation. Pagbubuntis. Gestation refers to the period during which the sow is pregnant. This is the time from fertilization to birth when the sow carries the developing piglets in her womb. Gestation housing is designed to accommodate pregnant sows and ensure their comfort and well-being during this period. However, it is not the appropriate unit for housing the sow and piglets for 30 days since gestation ends when the piglets are born. Ang pagbubuntis ay tumutukoy sa panahon kung kailan buntis ang inahing baboy. Ito ang panahon mula sa pagpapabunga hanggang sa pagsilang kung kailan dinadala ng inahing baboy ang mga namumuong bik sa kanyang sinapupunan. Ang pabahay ng pagbubuntis ay idinisenyo upang mapaunlakan ng mga buntis na inahing baboy at matiyak ang kanilang kaganhawahan at kagalingan sa panahong ito. Gayunpaman, hindi ito ang naangkop na unit para sa paglalagay ng inahing baboy at mga bik sa loob ng 30 araw dahil magtatapos ang pagbubuntis kapag ipinanganak ang mga bik. B. Farrowing. Farrowing. Farrowing is the process of giving birth to piglets. A farrowing unit is designed specifically for housing a nursing sow and her newborn piglets. This unit provides a safe and comfortable environment for the sow to give birth and nurse her piglets during their early days. The farrowing period typically lasts for a few weeks after birth when the piglets are dependent on their mother's milk. Ang farrowing ay ang proseso ng panganganak ng mga bik.
Ang isang Pharaoh unit ay partikular na idinisenyo para sa pabahay ng isang nursing so at ang kanyang mga bagong silang na bake. Ang unit na ito ay nagbibigay ng ligtas at komportableng kapaligiran para sa inahing baboy upang manganak at magpasuso sa kanyang mga bake sa kanilang mga unang araw. Ang Pharaoh period ay karaniwang tumatagal ng ilang linggo pagkatapos ng kapanganakan kapag ang mga bake ay umaasa sa gatas ng kanilang ina. See nursery. Nursery. A nursery unit is designed to accommodate weaned piglets after they have been separated from their mother, so at this stage, the piglets are no longer nursing and are transitioning to solid food. A nursery is not the appropriate unit for housing a nursing sow and its young for 30 days because it involves piglets that have already been weaned. Ang isang nursery unit ay idinisenyo upang mapaunlakan ng mga inawat na bake pagkatapos na sila ay mahiwalay sa kanilang ina, so sa yugtong ito, ang mga bake ay hindi na nagpapasuso at lumilipat na sa solidong pagkain. Ang isang nursery ay hindi angkop na unit para sa pagtitirahan ng isang nursing sow at ang kanyang mga anak sa loob ng 30 araw dahil ito ay kinabibilangan ng mga bake na naalis na sa suso. Degrowing. Lumalago. A growing unit is designed for older pigs that have been weaned and are no longer nursing. These pigs have already gone through the farrowing and nursery stages and are now in the phase of growth before reaching market weight. A growing unit is not suitable for housing a nursing sow and its young for 30 days because it does not cater to the needs of newborn piglets and lactating sows. Ang isang lumalagong unit ay idinisenyo para sa mga matatandang baboy na naalis na sa suso at hindi na nagpapasuso. Ang mga baboy na ito ay dumaan na sa mga yugto ng farrowing at nursery at ngayon ay nasa yugto ng paglaki bago maabot ang timbang sa merkado. Ang lumalaking unit ay hindi angkop para sa pagtitirahan ng nursing sow at ng mga anak nito sa loob ng 30 araw dahil hindi nito tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga bagong silang na bake at nagpapasuso. Correct answer, B. Farrowing. Tamang sagot, B. Farrowing. The appropriate unit for housing a nursing sow and its young for 30 days is the farrowing unit. This is the place where the sow can give birth and nurse her piglets during their early stages of life, typically until the piglets are weaned at around 3 to 4 weeks old. Ang naangkop na unit para sa pabahay ng isang nursing sow at ang mga anak nito sa loob ng 30 araw ay ang farrowing unit. Ito ang lugar kung saan ang baboy ay maaaring manganak at magpasuso ng kanyang mga bake sa kanilang maagang yugto ng buhay, kadalasan hanggang sa ang mga bake ay maalis sa suso sa mga 3 hanggang 4 na linggong gulang. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on agriculture and fishery arts. Lead reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.